12. Okay, so we have an interconnected generator-reactor system is shown in the figure below. The base value for the given percent reactances are the ratings of the individual pieces of equipment. So a three-phase short circuit occurs at point F. So this is point F. Let SB be equal to 50 MVA. So given na kagad tayo nung SB natin, ano? So SB 50 MVA. So nagkaroon daw ng fault sa point F natin. Let us see for the unknowns. So ano yung hinahanap sa problem? Determine the fault current if the bus bar line-to-line voltage is 11 kV. So yung fault current daw, no? So yung bus bar line-to-line voltage. Asan ba yung bus bar natin? Dito. Okay? Actually, nakahati siya into section. So meron tayong reactor dito. Okay? X1. Then we have X2. So dito po nagkaroon ng fault. Okay? So let us have the reactance diagram. Tandaan nyo parati, sa reactance diagram, parating nandoon yung ating sampayan. No? Una sa lahat yung sampayan natin. Ayan. Yung sampayan. Tapos, meron, pansinin mo ito. Nagkaroon ng fault dito sa F. Magdi-deliver si generator 1, si generator 2, at si generator 3. Ano? So, nag-deliver yung tatlong generator. Kaya, kung nag-deliver sila, okay, isasampay natin yung reactance nila. Okay? So, paano po yun? So, ganito. Simulan natin kay generator 1. Ito siya. Yan. So, we have X generator 1. XG1. No? And then, naka-sectionalize. Meron tayong reactor dito. Okay, X1. Tapos, ito na yan, ano? So, meron tayong generator 2 dito, ano? Sasampay din natin. Ito po siya. XG2. So, G2, tapos in between G2 and 3, mayroon na naman tayong reactor. Okay? Ano ba ang purpose ni reactor? The main purpose of the reactor is to reduce the fault current level. No? Para mapababa niya yung fault current dito. Kasi, di ba, may reactance yan. Ano bang reactance? Basically, siya yung pumipigil sa daloy ng kuryente. No? Especially fault current. No? Pinipigilan niya yon na tumaas yon, no? Nire-regulate niya yung kuryente. Kasi inductor pa rin yan eh. Di ba pag inductor, it is a current regulator. Pag capacitor, it is a voltage regulator. Okay? So tandaan natin yung mga basic idea na yan. Ano? Okay, so we have XG3. Then we have X2. Okay. The fault F is somewhere here. This. Ito po yung fault point po natin. Again, this is our sampayan, infinite bus. So, this is our fault point F. Okay? So, this is our CTH. From the sampayan, maglagay ka ng sipit, baka mahulog ang sampay. Okay? Ayan. Powerhouse sampayan technique. Oh. Sampayan. Wala sila niyan. Ayan. Ngayon nyo na ba na-encounter yung sampayan? Honestly, naturo ba sa inyo sampayan? Iba lang na ano, hindi sampayan. Kasi pag sinabi mo let us simplify. The difference between the reviewer and the professor complicate things. Ang dali nung lecture niya, ang hirap ng exam. Tama? Pinapahirapan ng mga professor, eh, no? Hindi naman yun yung lumalabas sa board, eh, yung masyadong complicated na circuit. Pero bibigyan ka ng mga masyadong komplikadong circuit. System box, transformer. Then there's another transformer here. Okay, this one. And then there are feeder lines here.
May kanya-kanyang feeder lines. Another sub-feeder lines. Okay, you compute the fault here, class. Papogi lang eh, no? Para mas galing ni sir Pero hindi naman niya sinolve yun. Take home exam namin. Hindi naman niya lumalabas sa board. Basic lang, class. Eh, yung ano, alam niyo ba yung box? Ganyan, yung box, yung cube, di ba? O, yan. Yan, lumabas sa board, in fairness, ha? Lumabas yan sa board, yung box. Kunin mo rin yung resistance dito, di ba? Sa ganyan, cube yan, imagine nyo. Ano din yung resistance dito? Okay, lumabas sa board, yan. Pero hindi yan ang binigay sa amin take-home exam ng college. Ang ginawa, 2 box na magkapatong yan, ha? Papahirapan kapag gano'n, ha? Yan, lumalabas pa sa board yan? Never. Hindi yan lumabas sa board exam. Ito pa malupit. Yung isang number, ganyan. 2 box na magkapatong, kunin mo lang yung resistance dito. Sabi ng prof ko, PE yun eh. You know, class, I'm the consultant of the consultants. PE, biro. Ano sabihin ba naman sa amin? Talino masyado ng prof. Consultant of the consultant. Okay, next meeting, we have exam class. Bring your own faculty. Hindi bring your own notebook, hindi open notes. Okay, bring your faculty. O, pasod nyo sa mga engineer ng Meralco to, tsaka Napo ko. Ayan. Ganun mga diskarte nun eh, no? Tapos mamayang gabi kasi inuman tayo, ha? Laki ng boses, di ba? Isa pala siyang Darna. Darna. Ayun, laki ng boses, laking tao, class, mga 5'9", di ba? Hindi pa ganyan, hindi pa nakontento yung prof ko. Ang ginawa niya, infinite. Ha? Kala nyo, ganyan lang yon. Ilan ang phase ba ng box? 1, 2... Ano daw yung resistance dito? Infinite to, puro resistance yan lahat. Ginawang infinite yan. Tinatake home exam sa amin yan. Okay ha, pag nakuha nyo to, sige, perfect na kayo. Oh, infinite yan. Dito, 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 dito. Basta infinite. Kunin mo yung resistance dito. Eh, nakita namin sa libro, kinopya niya lang sa libro, huli siya, di ba? Nakita, superposition theorem yung ginamit. Third year kami nun. Kala mo ha. Okay, perfect kami nun. Doon lang kami perfect. Tapos pagsak na kami sa mga exam. Ganun yung prof namin, mataas na 275 doon. Ayaw magbigay ng tres ng ano nun eh. Ayaw magbigay, tapos magpapa-outing yun. Magpapa-inuman ha. Kaya sumama ka sa outing inuman, medyo nahawakan yung braso mo, yan, medyo mataas ang grade niya. Pagka medyo pababa ng pababa, yan, medyo mataas ang grade niya. Yan, diba? Okay, malakas ka uminom, mas mataas ang grade niya, diba? Yun ang mahirap. Okay? Anong tawag doon? Subjective, no? Hindi objective. See? They tend to complicate. Many professors tend to complicate because I was a 12-year professor. That's why I know that. But I do not teach like that. I teach what is being given in the board exam. What is being given, you teach. That's the way to do it. Okay. Tingnan po natin. Kukunin natin yung fault current. Ano po ba? Tingnan nyo kagad ha. Simplify na kagad natin. Di ba itong dalawa ay naka-series? So, naka-series yung dalawa. Tapos, yung kombinasyon na to, naka-ano dito? Naka-parallel, di ba? O, di may kombinasyon ka ng parallel. Yung kombinasyon na yon, ano connection dito? Naka-series. O, ngayon, yung kombinasyon dito sa kanan na to, ano connection niya doon sa G1? Naka-parallel yun. Papatak yun. Sige, ha? Ano lang yun? Parang preview lang. Isa-isayin naman natin yun. Okay? Sige, XG1 muna tayo. XG1. Given base, given base, di ba? What is your given sa generator 1? What is your given? 10%. 0.1. So, given base, ano base natin? 50. Ano ang MBA niya? Yes. Compute. Oh, wala nang BB squared ha. Wala na ng voltage. Automatic 1 yon. X, generator 2. Ilan yon? 10%, 0.15. So, 0.15, tapos, given base, so this is 50. Then, the given. That is 20. Please calculate. X, G2 guys, o G3. G3. So, this is G3. So, given natin dyan, 0.15. Base natin, 50. Tapos, another 20. Given base, given, di ba?
So this is 20. So, and then we have for reactor. What about for the reactor? X1. Given 5%, 0.05. So we have 50. MBA ni reactor, we have 10. Ilan po yan? Then we have X2. We have 4%, 0.04. So we have 50. Okay. Tapos, ano yung given natin? That is 8. Pansinin mo, yung base natin, lahat nasa ibabaw yung 50. Numerator siya. Ilan ba si G1, guys? Sige po, ilan si G1? 0.5. What about? Dito? 0.375. Pakilakas lang. Ilan dito? 0. Parehas lang. 375. Ilan dito? 0. Ilan? 25. Ilan dito? Yung malakas ang boses nun. Sige, para ikaw. Ilan tayo? Ilan? Ilan? Ilan ba rin? Ilan medyo malaki boses? Parang hindi ilan itong batik. Ilan ba rin? Ilan yan? Naabutan niyo pa ba si Roderick Paulati nung araw? Okay to? Yung kay Agamula. Yeah, pre! Ano? Nasaktan ka, pre, ah. Diba? Ilan to, pre? Parang hindi ilan itong batik, no? Ilan yun? Medyo stomach in, chest out, di ba, Brad? Ilan, pre? Ilan? Robin Padilla, di ba? Ayan. Ilan to, class? Medyo, di ba? Medyo ano yan, di ba? Ilan to? 0.04 times, medyo komang na konting ganito, di ba? Alam ko yun eh. Kabisado ko yun eh. Prof ko yun. Tapos faculty ko pa. Naku, tagal nun. 12 years kami magkasama na sa faculty. Hindi naman. Kasi umalis na siya nun. Nasa 10 taon. Ilan to? 0. 0.25. Okay, class? So, what you will do here, class? So, what's the connection of these two, class? So, they are connected in series. Let us get the equivalent, class. So, this is, let's say, generator 3 and your reactor 2. So, you have to add the 2. What is G3, class? So, 0.375 plus X2. X2, class, is 0.25. What's the value, class? 0.625. Okay? And then, this is connected in series. And then, the combination is in parallel with G2. Right? So, we have X. Let's say, class, so this is XA. The combination of this is XA. Okay? So that is XA, class. That is the product over the sum, right? So we have this 0.625 times. So we have G2. What is G2? So 0.375. Okay, then divided by 0.625, then plus 0.375. Just like two resistors in parallel, class. Nakabisado ko pang boses na eh. Ilan? Okay, naman tayo ha. Lalapi na yun, kung sino medyo gwapo, di ba? Taka yung medyo malaki katawan. Mamaya ha, gabi ha. Hindi ba, pagsakit ha. Tamaan ka. Ayan, ganyan yan. Ilan to, Brad? 0.234. Diba, no? Tama naman eh. Ipa-plus mo yung dalawa kasi naka-series na silang dalawa, no? So, ito na yon. Tapos, yung kombinasyon nito ay naka-parallel doon. Ano? So, ayun na siya, ano? Ngayon. Sige, para mas maunawaan pa natin. So, ito po siya. So, si XG1. Sino to? So, X1. Tapos, looking at these 2 points. Ito pong dalawang point na to. Okay? So, sino siya? Siya ay si XA. Okay? And then, ito naman yung point F natin. Ito po siya. So, kuhanin mo yung XB, class.
The XB is the sum of these two, right? Okay. XB po yan. So, XA, what is XA? 0.234. Then plus X1. X1 is 0.25. Ilan po ito? 0.484. No? That is per unit, di ba? So, XP yan, ano? So, ito pa. Sino to? X generator 1, di ba? Tapos, ito yung point, itong point na to, ito siya. Ito yan, ha? Ayan, ha? So, ikakabit natin si XP. O, tama naman, di ba? Nakaparallel si XP kay generator 1. Ito yung two common point nila, 1 and this is 2. So, you have this. Right? So, this is your CTX class. Ito siya. CTX. Mula sa pole point hanggang doon sa sampayan. The CTX is equal to X generator 1.5. Product over the sum, di ba? Pag two resistors in parallel. So, XB, 0.484. 0.5 plus 0.484. Product over the sum. What is your Thevenin's or combined impedance? Give me the value, guys. Ilan po? 0.246 ohm. Tama po ba? So, ayan. No. Per unit, sorry. Should be per unit. Okay. So, di ba? Yung fault current natin, again, what is the formula? SB over square root of 3 Rootstone over CTH. Okay? So, kunin po natin, substitute natin, substitute. Ano SB natin? 50 amp. Then, square root of 3. Ano yung voltahe doon sa fault point natin? Di ba? 11 kV, di ba? Tama na? Yan yung assume na voltage. CTX natin. Tama yon class? 246. Ano sagot dyan? Tama yan? Go. That's correct. Hindi ko nasusulat, guys, ha? Letter na lang. Okay. Ayun na naman. Kitang-kita na yung sagot. Okay. Next number. Determine the fault MVA if the bus bar line-to-line voltage. Ang tanong dito, fault MVA. Okay. Paano po kukunin? Dito na lang. Kasya na siya dito. Si fault MVA is SF, right? This is the formula, guys. So we have SB over the CTH. Formula na kagad yan. Di ba parang yung formula ng fault current? Ano yung fault current? General formula? IB over CTH. O, di ba? Same principle. Na? What is SB? Again, SP natin, 50 amp. What is CTH? 0.246. So, ilan po dito? MVA na po siya, ano? Ayan, ako, ano siya? Dikit-dikit. Apple, boy, cat, dog. Dog? Yes, that's the answer, dog. Yan. There is another formula, okay, to verify square root of 3 times the fault voltage times the fault current. Kung MVA yan, times 1 times 10 to the 6. Square root of 3, the fault voltage, syempre kung ano yung voltage sa fault point, that is 11 kV. So 11 K times the fault current we calculated in letter D. Okay? What is that? And that is 10,000, 10,668. 10,668 over 1 times 10 to the 6. Is it equal to letter D, the value? Guys? Just the same, it should be.
It should be. They should be the same. They should be the same. No? Why, sir? Why they should be the same? Because SF is equal to, take a look guys, take a look. We have this formula square root of 3. That is the fault voltage times the fault current. I will replace the fault current with this formula guys. And this is SB over square root of 3 Rostome ZTS, right? Now, the fault voltage is also your base voltage, right? The voltage at the fault point. And then we have the square root of 3. What will be left is this SB over ZTS, this formula. Nakuha. Maliwanag po ba? So, ganun yan. Next number. 13. Sige, 13 tayo. So, a three-phase short circuit fault occurs at point F. So, nagkaroon daw ng short circuit doon. Dito sa point F natin, 33 kV line. Okay, so calculate the fault current. So, let us get now the fault current. Again, ang kailangan natin makuha si ZTH, right? Now, let us have the reactance diagram, guys. I will have the reactance diagram. We have the sampayan. Sampayan natin. Ito. Yan yung sampayan. Sundan natin kung paano itsura. Although pwede natin siyang i-gano'n, di ba? Itayo, ano? So, meron dito, sino to? X generator 1. XG1. Now, may bus siya dito. So, nakakabit. Ito. XG2, right? Now, may reactance si transformer. Pansinin mo si transmission line. Meron siyang certain resistance, right? 3 plus J15. So, hindi siya purely reactance, no? Yan. That will complicate the computation. So, our fault point is somewhere here. That is your point F. Now, this is the ZTH from the fault point going to the sampayan. Sampayan. That is our infinite bus. Okay? What can you say about the two generators? They're connected in parallel, right? Let us get first the XG1. Let us homogenize. XG1. Yan. So, diba may, sir, ba't, tinanong ako, sir, ba't ba ang tawag homogenize? Parang homo. Pag, ano yung sabihin ng homo? Homosexual. Homosexual. Ano yung isa yung homosexual? Ha? Ano yung homosexual? Ba't din ba yun? Pag homosexual. Eh, di ba may tinatag sila ngayon bisexual, di ba? Sabi ni ano sa PBB. Kilala niyo si Third sa PBB? Bisexual daw siya, di ba? Pwede daw siyang humanga sa lalaki at sa babae. Wala daw siyang sexual preference. Pwede humanga. Hindi nga, bading nga yung ganun, di ba? Pwede ka humanga sa lalaki. Pero pwede ka rin naman humanga kahit lalaki ka, di ba? Pwede ka rin humanga sa kapwa mo lalaki. Sino hindi hanga kay Michael Jordan? Sige nga. Nakita mo maglaro si Jordan. Napapanood siguro kayo, YouTube na lang, ano? So, sige nga, kay Michael Jackson. Lahat hanga doon, di ba, no? Hindi mo kailangan magpakabading ka, eh. Di ba? Ay, ang galing ni Jordan. Di ba? Pwede naman lalaki ka, humanga ka sa kapwa lalaki mo, eh. Ganun talaga. Di ba yung babae, minsan humanga ka rin. Ay, ang ganda niya, di ba? Pero hindi ka tomboy, di ba? Oh. Ganun. Tika niyo si Bibi, humanga kay Carmina. Sige, try ko nga, 8 years lang, para malaman ko yung technique ng mga pagaganda, di ba? Ay, ang ganda ng lipstick ni Nina, kaya pala lang maganda si Nina, di ba? Si Carmina Rivera rin, di ba? Ayan. Ilan yan? Ano given natin? 15%.
Ano ang base natin dito, class? Okay, walang binanggit, ano? Kunin mo na lang yung transformer. Ilan ba yung transformer? 30. O, sige, mag-30 na lang tayo. Given base, ano yung given niyang MVA dyan? 20 po yan. Okay, 20. Give me the value. X generator 2. G2 ilan? 10%. 0.1. Anong given natin? 30. Ang base natin. Given. Ilan? 10. So, sa transformer po, di ba ito si X transformer? Oh, transformer. XT lang. So, ilan yon? 5%. 0.05. O, automatic naman yun. Yan dyan din equal. Bakit? Kasi makakancel lang siya di ba? O, yun din naman yun. 0.05. Kasi nga, ginamit mo rin yung given niya Ginawa mong base. Dito po, ilan? G1, G2. Ilan ang G1, guys? 0.225 per unit. Eto, 3 decimal point. Sakto lang. Okay. Should be. So, this is X of the line. What about now the X of the line? Dito na lang. We are given here the actual which is 3 plus J15, right? 3 plus J15. That is the actual over the base. Diretsuhin ko na. What is the base? No? KB squared over the MBA, right? What is the KB? We have 33. Okay? KB squared over the MBA. The MBA here will go up. Again, same principle as before. Ano ba ang ating SB? Ilang MBA? We have 30. So, give me the value now here for your resistive component and your reactive component. How much? You try 3 times 30 divided by 33 squared. What is the value? That is your R part. Resistance. Ilan po? Paki-compute. Pag kinuha mo naman yung X, 15 times 30 divided by 33 squared. What is the value here? Sa R muna. Yung iba, X. Ilan yung R? Yan. So, tapos, kukuhanin natin yung parallel. Iba class, parallel itong dalawa, ano? Itong dalawa, ano? Yan. Dalawang parallel combination. Sige, kunin natin yun, ano? X parallel. X, generator 1, product over the sum. 0.225 times 0.3. 0.225 product over the sum. 0.3 is equal to. Ilan dito, guys? Resistance. 0.083 plus J 0. Next number 411. Okay. What about here? Of course, these are all with J. Considering we have R kasi no? Di lang natin nilagyan kasi wala namang R doon sa ibang example. Dito may J, may R kasi Kaya dapat yung reactants lagyan mo ng J. Ilan? Alin? Dito? 413. Sige. Okay. Ayan. Dito sa parallel combination, di ba kasi itong dalawa ay nakaparallel, ano? O, paki-compute nga, ano? Ilan? 3 decimal. Gawin natin 3 decimal dito, consistent dito. 0.129. Okay. Ano ba yung next number ng 1 to? Okay lang, sige. So, ito na siya, no? Naka-per unit, ano? O, nakuha mo na yung parallel combination, ano? Ito yun, di ba? Dalawa na to. Okay, naka-parallel to. Diba? Siya si X, parallel. So, paano mo ngayon kukunin si ZTH? So, ipa-plus mo na lang lahat, di ba? X parallel plus XT plus XL. O, ayun, di ba, ano? Ilan si X parallel? 0. Lagyan mo ng J, ano?
0.129. O, plus nyo lahat ng J, ano? X transformer. J, 0.05. Diba dito, ano? X transformer. Plus X transmission line. 0.083 plus J 0.413. Okay? So, ano po yung value natin? Yung real component part. Ilan po ba ang CTS? Dito na lang ha. 0.083 plus J. I-plus nyo po yung tatlong J po natin na ito. 1, 2, 3. I-plus mo yan. Ilan sagot? Tapos convert sa polar ha. Ilan to? 592. Okay? Convert sa polar. Yan ang kailangan natin. Ilan? Point? 5? Very sure. 0.598. 8. Okay. Angle? 80? 019. Although hindi naman na natin kailangan yung angle na yan. So sa ating formula, again, I fault. Again, using our formula here, di ko nasusulat ha, substitute na natin, diretso na. Ang SB natin, di ba? Ang SB natin yung 30 MVA, di ba? Transformer rating. Over what? Square root of 3. Ano yung voltahe dun sa ballpoint class? That is 33 kV, right? And then, 0.598. Give me the answer here. What letter is the value? Give me the answer. Ilan po ba yan? Is this correct? Tama po ba? Letter P. O, bilugan nyo na ha. Okay, so number 14. For the system given below, determine the fault current and the rupturing capacity of the breaker on feeder G. So let's say, nakita nyo tong symbol na X na to. It represents your circuit breaker. Sometimes sa mga power system book, yung square siya, kwadrado. Minsan naman, X lang. No, X lang. So, breaker yan. It represents a breaker. So, kunin daw natin yung fault current at saka yung rupturing capacity niya dito sa feeder G. Ito yung feeder G, di ba? Ito siya. So, ano daw yan? Ito. Okay, so, alam naman natin na una sa lahat, yung ating reactance diagram. Sige, dito na lang ano. Yung ating sampayan. Yan. Sampayan.
Okay. Pag nagkaroon ng fault dito sa, ito yung fault point natin. O fault point, ito, banda rito. Magdi-deliver si generator A, si generator B, si generator C, at si generator D. Tama ba? Okay, nag-deliver siya, no? Since nag-deliver yung apat na generator na yan, i-consider natin yung reactance. Okay? So, sino ngayon to? Siya si XA. XA. Ito siya, ha? Okay. Ito yung bus mo. Ito yung bus. Tapos, may reactor. Yan. So, yung reactor na to, siya si reactor, ano to? E. Eh, yung fault niya nandito, it's somewhere here, right? Ito yung fault point natin, ano? Ayan. E, tapos ito si F, di ba? Habaan natin yung sampayan. Si F. Punta ka muna kay F. Kadikit ni F sino? Si D. O, sasampayin natin si D. XD. Tama po ba? Okay. Kadikit ni D, si F. Tapos, yung dito ni F, nakakabit sino? Si C. Yan. Diba? Nakuha nyo? Tapos, kadikit lang. Walang reactor dito, no? Si B naman. So, isasampay natin si B, ano? Ito, si B. XB. Ayan. XB. So, XB, XC, XD. Nasundan niyo ba yung paggawa ng reactance diagram? Ha, class? So, double check natin. Ito yung fault point. Ito yun. Nakakabit dito, XA. Tapos, si E, nakakabit siya kay B. Ito, sasampay mo rin yung B. So, ito na siya. From B to C. Ito, sasampay mo rin si C. Nakasampay na. Nakakabit si F. Si F ngayon, nakaseries kay D. Tama po ba? Sasampay mo naman si D. Ayan. Simple-simple. Diba? Walang hiwaga. Diba? Ang sarap mag-solve ng ganyan. Ano? Okay. So, ito ngayon. CTH. Yan, di ba? Ganda niya, di ba? Sarap mag-solve niya, no? Pang macho yan, di ba? MBA, no? Mega volt ampere. ACE, microvolt. Ay, naku, pang bata. Oh, ito. Ay, kita nyo, may sagot na, di ba? Oh, ba't ko ba na-click yan? Oh, ito. Kuhanin natin si XA. Meron bang binanggit na SB? Wala. Walang SB? Walang SB? Ano gusto niyang SB? Kahit ano, pwede. O, yung malaki, pwede. Yung malaki. Yung maliit, o, pwede. Yung maliit. O, yung malaki na lang, para lumaki naman yung value niya, di ba? Mas maganda yon. O, sige, yung malaki. Piliin natin si SB. Ano, 20 na lang. Sige, kasi dalawa yung 20, ano? 20. Maganda na yung 20 nga. Oh, XA. 10%, 0.1. SB, 20. XA. Ano MBA niya? 10. Calculate, ha? XA. XB. XB, 15. SB. 20. SB niya. Ano yung XP? 20. Ayun. Okay. XA. Ano yung XA? 0.15. Dali, nawawala sa voice class eh. Okay, class? 20. Okay? 20. Medyo macho dali. Oh. Ano naman ang XA? 20 ulit. O, ayan. What is XD, class? Oh, ano yung XD, class? Ano yan?
2.5. 20. Diba? 12.5. Oh, give me the answer. Then, XE. Ano ang XE natin? 5%, 0.05. Then, we have 20 po. Tapos, may 8 tayo dito. Okay, so 8 XF. 0.05. Diba? Nakasunod ha, paulit-ulit lang naman yan. 20 over 10. O, ayun ha, paulit-ulit lang. Para sirang plaka. O, ilan to? Ilan to? 0.2. Okay, ito. Of course, 0.15. Just cancel out. Okay. How much is ini? Ilan ini? 0.2. Ini, ilan? 0.125. Ito, ilan? XF. Ilan plus? 0.1. Okay. O, edi, kuhanin na natin yan. Ito tawagin natin yung kombinasyon na ito, siya si X1. Okay. Si X1 ay XD plus XF. Sagot na lang, class. Ilan? XF, XD. So, ilan to? XD, XF, 0.3. Diba? Ngayon, yung combination nila, ito, yung kombinasyon, si X1 tsaka si XC, ano ngayon? Nakaparallel. So, tawagin ko siyang XC1. Kasi nakaparallel yun, ano? So, ilan pa si XC? XC is 0.15. Product over the sum. X1 is 0.3. 0.15 plus 0.3. Give me the value. That is your XC1. 0. Ha? 0.1. 0.1. 0.1. Ganyan lang. 0.1 lang. O, diba? Diba na sabi natin, siya si XC1, yung kombinasyon nito. Diba? Kombinasyon nito lahat. Siya si XC1. Eh, yung kombinasyon ni XC1 tsaka ni B, parallel na naman yan, ano? O, tawagin ko siyang XPC1. Ilan ba si XP? XP, 0.15. Product over the sum. O, sige, pakicompute yan. So, 0.06, ganyan. Okay. E di, ayan. Diba? O, sino to? Sino to? Siya si X BC1. So, ito yung pole point eh, di ba? So, ano ang connection niya kay XE? So, naka-series, di ba? So, di kuhanin natin si X BC1E. So, naka-series yung dalawa. O, sige, i-plus mo na lang. 0.06 plus XE. XE, 0.125. What is the value, class? Ilan? 0.185. Okay. E di dalawa na lang ang natitira. Ganyan. Ano kombinasyon ulit? Ito yon. XBC1E. Sino to? X. Sino ito? XA, di ba, class? So, ayan po yan. So, ito na ngayon. Di makukuha na natin yung Thevenin's impedance from this point up to this point, right? The ZTH is the product over the sum of 0.185 and the XA, 0.2. 0.185 plus
0.2. Ilan yung ZTS? Tapos, ganun na naman yung formula natin. Hindi ko na susulat ha. Diretso na po ako dyan. Ang SB natin, 20M. Square root of 3. Ano ba ang voltahe dyan sa fault point na yan? Ha? Wala, sir. Patay. Wala ano. So, wala. Ilan mo na yung ZTS? Wala bang binanggit na voltage dyan? Wala, ano? Sige, ilan mo na? Ilan? Ilan dito, guys? 0.096. So this is per unit. Diba? Walang binanggit ano na MPa. Check natin ha. Dapat meron tayong ano, yung voltage. Walang binanggit na voltahe dyan. Let's see. Hindi lang na ilagay. Sa inyo sa handout, wala rin binanggit dyan. Okay. Check natin. Mali yan eh. High voltage yan, ano? Kasi kung kukunin mo yung SF natin, iba yung SF natin. Ilan ba yung SF natin? SP, di ba? Over CTH. Pakukuha mo pa dyan yun. Yung SB natin, 20M. Ilan ba CTH? 0.096. Pabilin nyo nga yung fault power. The fault MVA. Ilan yung fault MVA natin? Guys, ilan yan? Ilan? Ilan siya? Fault MVA. 208. Ilan? 208. 208 point? Ha? 33. 33 MVA. I think dapat meron tong ano, voltage eh. Hindi lang nailagay. Napakadali na, right? May voltage lang. Check natin, ha? Try nyo nga kung 33 kV or 11. Tingnan natin. Baka almost the same lang doon sa mga given natin. Or para to make it sure na lang. Okay? Hindi lang na-given yung voltage should be. So, papalagay ko na lang sa susunod. 10.9. Kung bilhin nyo nga yung voltage dyan, that's the answer. .096. So this is 10,950. Ilan papatak yung voltage natin? How much? Ilang kV? 20M, divide mo lang noon. Ilan? 11 kV. Tama rin. This is also 11 kV. Yung voltage lang. Hindi lang nailagay doon. Should be 11 kV. Anyway, what's important is the principle. Okay? So nakita nyo. Ang mahalaga dyan, ano, yung pagkuha ng CTH. Letter C is the answer. Okay na ha? 11 kV yan. Punta tayo sa number 15 and 16. 250. Okay, let us have number 15. So there are two 10,000 kVA generator of reactance 12.5 each percent, ano? And one
What's this? 5,000 kVA generator. And one 5,000 kVA generator reactance 9%. The generators are connected to station bus bars from which the load is taken through 3 numbers 5,000 kVA step-up transformer. So meron daw 3 step-up transformer dyan. No? So each having a reactance. So meron tayong dalawang 10,000 kVA na generator. So ito siya. So we have generator 1, generator 2. Gawin nga natin siyang MVA. Pag kinuha mo siyang 10,000 kVA, gawin mo siyang MVA. Ilan siya? 10 MVA, di ba? Tama? Yes. Okay. So yung dalawa na yan, meron kang 10 MVA. Tapos ang reactance niya, 12.5%. Bawat isa sa kanila. And 5 MVA yon. Masasag ka pa dyan. So 5 MVA. Diba, no? So 5 MVA. So 5 MVA, tapos reactance 9%. The generators are connected to station bus bars. So ito yung station bus bars natin. Ito po siya. Yan yung bus bars natin. To the station bus bars, from which load is taken through 3 numbers. So we have 5 MVA, step-up transformer. So, meron daw 3 through 3 number. Okay. Meron kang transformer dito. Ito na yung ikakarga mo dun sa primary transmission mo, di ba? Ayan. So, maglagay tayo ng breaker dito. Diba? Bawat isa daw niya, niyan, no? 5 MVA. 5 MVA. Step up. Eh, sinabi bang voltahe kung ilan? Wala, basta sabi, step up lang. So, 5 MVA step-up transformer, each having a reactance of 5%. Okay, let's have number 15. Calculate the maximum fault MVA with which the circuit breaker on low voltage side may have to deal. Sino ba yung circuit breaker na low voltage side? Yung taas o yung baba? Oh? Remember, this is a power plant. Do you remember? Di ba pag primary transmission, step up yon. So ito yung low voltage side, yung primary. Halimbawa sa Macban plant, geothermal power plant, ang output ng generator doon, 13.8 kV. Nag-field trip kami doon eh. Tinanong ko doon sa engineer doon eh. Sir, 13.8 yung output niyan. Ang inaano dyan, transmission niyan, ilan sir? Sabi ko. 230 yan sir. Ayun. So ito yung low voltage. Halimbawa lang, 13.8, 230. Ito na yung sa transmission. Yung ikakabit mo na doon sa kila Ted, kakila Purina, kila Noli de Castro. Eh, di ba si pylon to? Oh, ayan. Ito yung high voltage side. Naintindihan nyo? Naintindihan ka rin. Pero galing to sa kabila. Paano makumpara ang powerhouse sa kabilang binanggalingan mo? Sige nga, mag-comment ka nga muna, magkwentuhan tayo. Anong masasabi mo?
Type ko. Iyain, oh. Ganda buhok mo ngayon. Sana barber's cut, mas maganda pa. Oo, ito. Ito yan, ano? Calculate the maximum fault MVA. No? Saan daw yon? Saan siya? Low voltage side. So, nandito siya. SF. Doon sa low voltage side. Yan ang tinatanong. The SF is equal to what? SP over the ZTH, right? So, gagawin natin XG1 given 12.5. Base natin SP. Ano ba ang rating ng transformer? 5. Eh halimbawa, wag nating gamitin yung rating ng transformer. 10 ang gamitin natin. Kasi ito, nakikita ko yung 10. Di ba? No? Di ba 10? Hindi mo ginamit yung 5. Will it give the same answer? Tingnan natin. Okay? So, given base, given. Ano given ni generator 1? O, yan nga, 10. O, di maganda, hindi na maapektuhan yung value nito. 0.1255. Di ba? X generator 2. 0.125. Generator 2, ganun din, ano? So, 10 over 10. Generator 3. Ano yung reactance? 9%. So, ano sabi ko? Yung SP natin is equal to 10, di ba? 10 over, o yun, 5, ano? 5. So, ilan siya, class? Buhanin na nga rin natin sa transformer. 5%. SP, 10 over 5. O, sige, ilan ito, class? Sa generator 3, class, ilan yan? 0. Ha? 1, 8, 3 decimal. 0, wala na. Okay. Transformer. 0.1. Okay. Okay. Dito nagkaroon ng fault. There is a fault point somewhere down the road. Okay. Magdi-deliver si generator 1, si generator 2, si generator 3 ang magdi-deliver. Tama po ba? Therefore, the reactance diagram, it would be, this is the sampayan. Generator 1. Oh, pasok. Generator 1. Generator 2. Pasok. Generator 3. XG1. XG2. XG3. Pasok. Oh, pati G-force. Pasok. Oh, ayan, pati G-force. Alam niyo ba yung G-force? Opening daw sa G-force ngayon eh. Mabalak yung mag-apply. Dami sir. Oh, ito. Asan yun? Nandito ano? Ito yung ano? Yan. Ito yan, ano? So, ayan. Ito yung breaker sa taas. Ito. Kuhanin mo ngayon. CTH. Paano mo kukunin si CTH? Tatlo. Kaparallel, ano? 1 over G1. G1. 0.125. G2. 0.125. G3. 0.18. So, ilan po ba to, guys? Parang resistors lang, ano? Dali lang, ano? Parang resistors lang. Simpleng-simple. Walang hiwaga. O, ayan. Kuhanin natin si SF na nasa low voltage side is equal to ilan ang SB natin? 10M. Ilan to, guys?
3 decimals. 0.04. 0.4. O sige, 4 decimal. 0.04. 6, 4. Okay. Pasok ang value. Pasok. 0.04, 64 is equal to. Anong sagot? Anong litra? Apple, boy, cat, dog, class. Tama ba yan? Tama. O, kita nyo? Kahit anong value ang gamitin mo, okay lang yun. Iisa lang ang lalabas na sagot. Ibahin mo yung base niyan, pre-compute mo. Iisa lang ang lalabas niyan. Okay, next number, 16. Calculate the maximum fault MVA with which the circuit breaker on the high voltage side. Yan naman ang hinahanap. 10M, given na to, sir. Eh, paano naman sa high voltage side? Palagay yan ang gagawin natin, guys. Idadagdag mo lang si transformer. Tama. Kasi siyempre, yung reactance ng transformer mo, ito, dadagdag to, di ba? Breaker na to. Dadagdag to, di ba? Ito na ngayon yung fault point. Pupunta na ngayon to dito. Nakuha. Dadagdag yun. Plus 0.1. Sagot na lang. Anong litra? Oh. Dadagdag ngayon yung reactance ni transformer. X-transformer. Close up mo rito ang camera pa rin. X-transformer. Close up mo rito. Ayan. Hindi, ito. Ayan. Ilan? 68. Letter. 68. Letter B. Ayan o. Diba? Next number. Symmetrical component na tayo.
Okay, let us discuss symmetrical components, no? Okay, so we have what we call the Fortescue's theorem. Ano sabi ni Fortescue? Sabi niya, three unbalanced current, halimbawa ito si IA. Alam nyo yung perfect na kuryente natin, they have the same magnitude, IB, IC. Parang yung pinag-aralan natin sa three-phase. This is a positive phase sequence. Let's say, kung ito yung B, positive phase sequence, ito siya. Diba? The angle between each current is 120 degrees. Okay? This is ideal. When, especially, no, nagkaroon tayo ng unbalance sa system natin due to unbalanced loading and a short circuit, when fault occurs, nagiging unbalance yan. Po pwede ito si IA, eto ngayon si IB, ngayon dito mapupunta si IC. Ibig sabihin, madedeforma yung vector natin. Ano ngayon, sir? This is a very good system. Yung balance. That is a perfectly balanced system. They have all, let's say, 100 amps, 100, 100. Then the phase difference is 120. There is a device known as the Power Quality Analyzer, the PQA. PQA. This will show power problems. Over voltage, under voltage, voltage sub, voltage swell, harmonics, meter yan.
Pati yung vector diagram, makikita natin sa kanya. Ito ang pinaka-kompletong meter na available sa market. Yan. Basic lang yung BOM, no? Voltage, ampere, very basic. Pero the PQA is a very detailed monitoring system, meter. Susukatin niya ngayon yung system mo. Isa to sa sinusukat niya yung vector. Makikita mo yung vector sa kanya. Doon sa PQA. Ito is a meter. Bumili nun yung boss ko, I remember eh. Nasa 250,000 yung bili niya. So, meron niyang brand na Fluke. May brand, ang binili niyang brand yung Dranets. I think it's a German brand. No? So, makikita mo, kinakabit yun sa building. Malalaman kung ano problema ng building. Nag-high voltage ba yan? Nag-low voltage ba yan? May voltage sag ba yan? May voltage well? Who attended my seminar here about power quality? Yan, di ba? Diniscuss ko doon yung mga different power quality problems. No? If you have time, libre naman. Ayan, libre, di ba? Libre. Yan. Punta kayo dito after the board exam. Meron tayong series of pre-seminar. 6 na topic. Libre with pre-certificate. Ano. Pero may deal tayo, ha? Pag pumunta kayo, dapat may kasama ka kahit isa lang, ha? Graduating, ha? Isa mo, ha? Para na may market, di ba? Nakahiya ba i-market ang powerhouse? Hindi naman, di ba? Ginahiya niyo ba ang powerhouse? Of course not. You should be proud. Hindi ganito ang... alam niyo yan. Tanong niyo. Yan. Dahil, nag-review lang yan doon, pero hindi naman nag-board. So, ano yan? Di ba? Kumpara mo, di ba? Hindi, ganito, ano? Ayan. So, sabi ni Fortescue, kahit unbalance yung mga kuryente na yan, mapapalitan niya ng mga balanse. Kaya lang, hinati niya sa 3. May tinatawag na positive phase sequence component o yung tinatawag na positive sequence component, negative sequence component, at zero sequence component. No, kayo nag-aaral, pakialam lang na yan, kayo nagko-compute na yan. I don't care. Basta compute, okay. Sagot, okay. Pasado sa subject. Mali pala yun. Napakamaling katuwiran nun. Dapat yung kino-compute natin, alamin natin yung relevant niya. No? Ano ba ang kahalagahan yan? O, sa short circuit yan. Lalo, mapunta kayo sa design. Sa protective relaying, napakahalaga niyan, class. No, sa protection engineering. Now, ito yung basic formula. IA is equal to the positive. Pag sinabing 1, positive. Pag 2, negative. Ito, zero sequence component. Okay? IA, IA1, IA2, IAO. IB, IBO, B1, B2. IC, ICO, C1, C2. Ayan, ha? Basic yan. Okay. Ngayon, gagawin natin, kuhanin natin yung ating iba yung IA nga natin, no? Ito, okay ito. IA, IA1, IA2, IAO. What about si IB? Si IB equal kay IBO. Una-muna, si IBO equal yan kay IAO, equal kay ICO. Equal silang 3, no? Yung zero sequence, kung ano direction niya, tsaka magnitude, equal lang yon. So, ito siya ngayon. So, ito, si IAO pa rin to. IAO. Tingnan nyo ha, yung value, you can do it alone. Yung principle lang mas mahalaga. Di-discuss ko yung principle. Tingnan nyo mabuti ha. Equal lang to. Paano ko kukunin si IB1? Okay, asan ba si IB1? This is the positive sequence component. IB1, saan ba equal si IB1? We have to introduce the unit vector. Unit vector A, it is a unit vector, magnitude of 1 of course, kaya nga tinawag na unit vector. Okay, that has a counterclockwise rotation with an angle of 120 degrees. So, A is 1 cis of 120. A squared, ito na yun. Mula rito hanggang dito, that's A, right? Mula rito kay IA1, 1, 2, that is A squared. Kaya pag kinuha mo si IB1, ano distance niya kay IA1? So, we have 1, A, another A, so that is A squared.
IA1, in terms of the IA1. What about we are to get IC1, guys? Simply A lang. Kasi isang turn lang siya, di ba? Isang 120, ito dalawang 120, kaya naging 240. Or negative 120. Nakuha? I will not go into a very detail on those problems. Dito mas mahalaga. Tingnan nyo ha. IC1, A, IA1. Okay? Para ka makarating kay IC1, A lang. Para kay IB1, ilang A ang kailangan mo? Isa, dalawa. Kaya, A squared. Nakuha ba yung point na yun? Okay. Punta naman tayo kay negative sequence. Kasi pag positive, di ba? Ito si A, B, C. Yan, in-explain ko na yan sa 3-phase, no? Naalala niyo yan. Pagka naman sa negative, magbabaliktad ngayon. Di ba? 2 means negative. Ito si A, ito, magbaliktad tong dalawa, si B at saka si C. A, C, B. Ha? Kuha? So, kuhanin natin si IB2. Ilan ba si IB2? Isang A, tapos IA2. Ilan ba si IC2? Ilang A meron tayo? 1, 2. Yun lang naman eh. A squared. No? IA2. So, ang basis natin yung IA2. Dito ang basis is IA1. Kumbaga siya yung reference vector. No? Yung basis. Ayan ha, maliwanag ha. IB1. IB1 is, substitute ko lang ha. Ito na. Oh. A squared I A1. Si IB2 ano? A I A2. So, okay na si IB. That is in terms of the symmetrical component of IA, which is IA1, 2, and O. Ba? What about now for IC? Okay, ICO is equal to IAO lang naman yon. What is IC1? A IA1 plus IC2 A squared IA2. Nakuha ba? Or memorize this matrix. Memorize nyo tong matrix muna na to. Tingnan nyo yung matrix na to, guys. Sir, paano gagamitin ng matrix? Let us get IA. Using the matrix. Paano natin kukunin si IA? That is equal to 1 times IAO, simply IAO. 1 times IA1, simply IA1. 1 times IA2, simply IA2. So therefore, this is IAO plus IA1 plus IA2. Just the same as here, right? They're just the same. What about now for IB? Using the matrix, take a look at the matrix, guys. Take a look. IB is equal to 1 times IAO. Simply IAO. Plus, okay, tingnan na. 1 times IAO, una times una. Yung pangalawa, i-times mo doon sa pangalawa. So, A squared IA1. Tama? Plus A times IA2. A times IA2. Yan. Ano, parehas na ba siya doon yung kanina? Dito, eto ba? Parehas ba dito? Tingnan nga natin. Oh, di ba? Ito, equal dito. Diyan. Nakita nyo? Mas madali pag naka-matrix. Okay? IC. Punta tayo kay IC. Tingnan nyo ha. 1 times IAO, simply IAO. Plus A, pangalawa, times sa pangalawa. A times IA1. Plus A squared IA2. A squared IA2. Tingnan nga natin dun sa kanina. Oh, they are just equal. Diyan. Nakuha po ba? Maliwanag po ba yan? Okay? So, napakahalaga ang matrix na iyan. Ha? Napakahalaga niyan. Kuhanin nga natin yung mga sequence sa component ni IA. Let us get class IA1. Our IA1, let us make use of this matrix, guys. 1/3
Okay? Tingnan nyo ha. 1/3. Diba to? 1/3. 1 times IA, simply IA. Plus A times IB. Diba? A times IB. Plus ano? A squared times IC. A squared times IC. Nasundan po ba yan? Okay, kunin pa rin natin si IA2. IA2 is 1/3. O, tingin ka dito sa linya na to kasi ito yung hilera ni IA2, right? 1/3 A times 1 times IA, simply IA. Plus what? A times IB. A squared. A squared IB. Plus A times yung pangatlo, times ng pangatlo rin dito. Tama po ba? A times IC. Okay, last. IAO. Tingnan nyo na lang si IAO. Saan equal si IAO? 1/3, di ba puro 1 lang naman to? 1 times IA, IB, and IC. So therefore, that is 1/3 IA plus IB plus IC. But what is IA plus IB plus IC in a three-phase system class? You have your transformer. Okay? This is your IA, this is your IB, and this is your IC. What is this current? This is your IA, this is your IB, and this is your IC. What is this current? Neutral current. So therefore, your IAO is equal to the neutral current over 3. Nakuha ko ba yan? So, that's the most important thing about symmetrical. Sagutan natin ito. The line currents in a three-phase system are, so given yun, ano? Okay, so we have IA. Ano ba yung tinatanong sa problem? Determine IA1. Sasagutan na natin, class, ha? Ito si number 17. Determine IA1 of phase A current. Of current in phase A. 1/3, ano IA natin? $12. Pakicalculate ha. Plus J6. Plus. Okay, gawin ko na lang bracket ito. Ano ulit yung A? 1 angle 120 degrees. Ano yung IB? 12 minus J10. Ano yung A squared? 1 angle 240. Direct sum na lang lahat dito, class. Negative 15 plus J10. No? J10. Sige, i-calculate nyo. Letter na lang. Ano sagot? Yan. Okay lang, bigay ko na lang yung sagot. Verify nyo ha. Tingnan nyo. The answer is letter A. You verify this. Para mabilis na tayo. IA2 guys. So this is 1/3. IA natin. 12 plus J6 plus A squared natin. 1 angle 240. Bracket na lang natin to. Ilan ba si IB? 12 minus J10 plus si A, 1 angle 120. Ilan si IC?
IC is negative 15 plus J10. Okay? Bigay ko na yung sagot. IA2. You verify this. Letter B. 18 volt. Letter B. Bingo. IAO. Okay, IAO is very easy. Wala naman siyang unit vector. Sagot na lang bibigay ko rito. Letter C. That's the symmetrical component. You see? Siya nga pala, may note po ako dito sa ilalim. Makinig ha. Ang sabi ko rito, same as for voltage. Just replace your I, whatever I you see here, just replace that with V. That is for the voltage. Nakuha? Ganun lang kasimple po yan. Madali lang po na topic ang symmetrical components. Okay? I-apply kasi natin to bukas sa power system 3. Okay? Ito magandang isolve. Number 20. 21, 20. Hindi ko buburahin to Ito, pwede na to. Or sige, copyin niyo muna. You verify the value, okay? Tama ba? Huwag niyo. Okay na?
ha. So, try ko na to, ha. Okay, so punta tayo sa number 20. So we have a balanced delta connected load, no? So is connected to a three-phase symmetrical three-phase supply, and the line currents are equal to 20 amps in magnitude. If the fuse in one of the lines melts, so nag-melt daw, no? Yung isang linya, yung fuse doon. So, a balanced delta connected load. So, meron tayong load na delta. N. Okay? Tapos, may fuse dito. Yan, may fuse. Fuse din dito. Yan. Okay, nag-melt daw yung isang fuse. Let's say ito sa C. Ha? Bawat isa, 20 amperes yung magnitude. Si IA, 20 ampere. 20 ampere. Originally, tigto 20 sila originally. Kaya lang, pag nag-melt na to, ano na siya? Open na to. May kuryente pa ba? Wala na. No, nag-melt na siya. Okay? Maaaring dun sa isang line mo, kaya sa design mo, dapat well-balanced yung ano. Di ba? Tinuro ko yun sa ano, yung pagde-design, no? 2.5, 3% unbalanced. So, pagka mali, malaki ang unbalance mo, this is dangerous. Yung 3-phase, magsi-single phase. Saan siya dangerous? Pag yung 3-phase motor mo, sinuplayan mo ng single phase yan, sunog ang motor mo. Bakit? Kasi ito, tataas ang kuryente dyan, class. Okay? Nawala yung IC mo, 0. Yung IA tsaka IB, tataas yung magnitude niyan. Yung sa motor yan, no? Masusunog yung motor mo. Pero dito naman, sa problem, walang binabanggit na may motor load. No? Let's say, ordinary load lang, RL, let's say, no? Inductive load. So, determine the IA1 of the line current. Okay. Kuhanin natin si IA. Ang IA natin, class, pag naputol ito, anong masasabi natin sa kanya? Hindi ba magsasalubong yung IA at saka yung IB? So, si IA is equal to what? Negative IB. Kasi salubong sila okay, equal magnitude, 20 amps, pero ang mangyari dyan, magkaiba sila ng angle. No? Kung si IA, ang reference natin, 20 angle, 0 degree, ano si IB? 180, very good. Bakit 180? Yung vector natin, reference vector, kung ito si IA, okay, 0 degree, negative daw. Ibig sabihin ng negative, opposite direction lang yon. Pero in phase siya, collinear. Collinear siya. So, they lie on this, collinear. Ano ba ibig sabihin ng collinear? Let's say, these 2 points are collinear. No? They are in the same line. No? They are part of the same line. So, kumbaga, nasa isang linya lang sila. Okay? Ito siya, IB.
This is 180 degrees, right? And this is 0 degree. Okay? Ilan naman si IC? O, yun na nga. 0. So, determine the IA1. Again, IA1. O, sige, formula na lang. Tingin sa formula. Dikta nyo sa akin. Doon, sa symmetrical matrix. 1/3 multiplied by, again, IA plus AIB plus A squared IC. So, okay. So, meron na tayong value ni IA. Ito na po yun. May IB na tayo. May IC na tayo. Of course, our A is again, 1 angle, 120 degrees. What is our A squared? 1 angle, 240 degrees. Just substitute in here. That's the answer. I just give you the answer. What's the answer for number 20? The answer is dog. Okay? So just verify that. So, well, I'm sure about that. Kasi naman ay turo ko na yun. Ha? So, ayan na yan. I-ano nyo na lang. What's important is the principle class. Tandaan nyo yung mga principle na yan. I don't know about the numbers. No? I don't know about the numbers. I know the principle. Okay? Pero kasi akong prof nung college, kabisado niya yung pati yung 2 decimal places, yung mga value. Kabisado niya. Paano yung problem na yun? 20 years niya na tinuturo eh. Paulit-ulit na lang yun. Kaya na-memorize niya na pati yung value. May ganun kayong professor. May ganun akong prof nung college. Kabisado. Kasi paulit-ulit. Eh, hindi naman tayo ganun. Because, why? Because we are updating lectures. I do not teach. Tinuro ko ito na to paulit-ulit 10 taon. I never been like that. Ina-upgrade kasi natin yung yung mga lectures. Ganun po tayo dito sa Powerhouse. Okay. IA2 naman po. Next number. 21. IA2. Again, give me the equation for IA2. 1/3. IA. Plus what? A squared. IB. Plus A IC. You see? So, tingnan nyo lang kung ang kapraso kong technique lang ginagawa. Okay, basta ito, IA1, IA2, IAO. Basta given na yan. Ito una kong minemorize. Tapos yung kabila niyan, ABC. So, okay na yun, di ba? O, basta ang alam ko, ito yung may 1/3. Tapos ang nasa gitna ng matrix niyan, A squared. O, A squared yung gitna. Ito, 1A squared. Baliktarin mo to. So, ito na yon. Baliktarin mo to. Ito na yon. A squared A. Pakita mo yung 1 na to, parang letter L, di ba? L. L. Tapos ito, parang letter T, naputol yung isa. O, letter T. LT. LT, Lorna Tolentino, di ba? O, ayan o. Tingnan mo yung gitna dito o. O, 1A squared. 1A squared. Di ba? ABC, ABC, IAO, baliktarin mo lang yon. IAO, IA1, IA2. Nakuha nyo? Bahala na kayo. Ayan. It's up to you how you memorize. Okay? So, on number 21, I'll give you the answer. What letter? What letter? Letter A. Okay? Kuha po ba? IAO. Oh, napakasimple. IAO. Paano mo kukunin si IAO, guys? 1/3? What? 1/3 of what? Si IAO? IA plus IB plus IC. So, yun na nga. Ito na yung mga value natin. IA, IB, IC. Just substitute in here. The answer is 0. Dog. Tama naman di ba? Kasi ito, baliktaran ito, bumawi dito. Kaya 0 yung vector mo kasi hinatak niya 0. Nag-meet sila doon sa origin. So, wala lang yan. Dog is the answer. AC naman, 0 na yan di ba? 0/3, 0. Everything is 0, right? So, ganun. Obtain the symmetrical components of the following unbalanced currents. You have unbalanced currents here, IA, IB, and IC. What's the
What is IB1? I'll just give you the formula. No? Again, what is our IB1? Sandali, may formula tayo kanina no? Nabura ko eh. Sige, bigay niyo na lang sa akin yung formula, guys. 23, what is IB1? Ano yung formula ko kanina? Nabura eh. A squared IA1. O siyempre, yung IA1 naman, yun na rin yung formula. A squared. 1 angle, 240. O di, tapos, di ba? O anong sagot dyan? IP1. Okay, pag inisa-isa natin, abutin tayo ng alas 6 dito, class. So, ayan na yan. Okay? Letter A is the answer. 24. Okay, IB2. What is the formula? Again, what is IB2 class? What's the formula? IA2. Okay, IA2. We have the formula for IA2. Just multiply it by 1 angle of 120. What letter is the answer for number 24? That's letter C. Okay? What about the 25? The IBO. So, IBO simply equal to IAO. Right? O, ito lang yun, di ba? Equal naman lahat yan. Yung BO equal sa AO equal sa CO. Ano? So, ganun lang ano? O, anong letra? O, biro mo, 0 lang pala yun. Okay. Kasi nga, equal lang eh, no? So, 0, letter B. Okay, o 26 tayo. Ano sa 26? Okay, obtain the original, ito, baliktad naman. Obtain the original unbalanced spacers given the following symmetrical components. Ito ang given, no? BA1. Sabi ko, palitan nyo lang to, ha? Yung pa rin yung matrix na, hindi nagbabago yan, ha? Okay, BA1 given, BA2, BAO given. Okay, what about now for BA? Try to imagine that I will replace this by B. So, papalitan ko lang yan ng B. Palitan mo lang ng B lahat yan. B. B. Ano? Okay? Oh, sige nga, ano equation ni BA class? What is BA? Ha? BAO plus BA1 plus BA2. Eh, di ba given naman lahat yon? Given naman yung A1, A2, AO. O, di ba? Just substitute in here. What's the letter? Letter B. Okay? 27. Let's get now, Rustom. Baby. Baby, lang si baby. Oh, dictate. 1 times BAO. BAO. Plus what? A squared BA1. Ito ha. Oh, tingnan ha. 1 BAO, A squared. BA1, A, BA2. So, A squared BA1 plus ABA2. Okay. What letter? B. 26, 27, 28. This is B sub C, right? B sub C. Okay. What about B sub C here, guys? That is A times BAO. A times what? BA1. A squared times BA2. Okay? Again, BAO plus that A BA1 plus A squared BA2. Okay? Just substitute. That's it. Letter D. Okay. Ayun. Sige nga, objective type.
Any unbalanced system of n-related phase source can be resolved into n system of balanced phase source called the symmetrical components of the original phase source. Is commonly called as Fortescue's. Fortescue's. Is that with S? I think Fortescue's theorem. Okay? So, ayan. Okay. Positive sequence component of the system has same phase sequence as the original. Halimbawa, kung positive phase sequence yung original, yung positive sequence, the same yun. No? Pag hindi naman given, automatic, di ba? Positive phase sequence. Again, pag sinabi sa 3-phase, again, 230 volts, line to line, o ano, let's say AB, DC, pag sinabing positive phase sequence, o sige nga, sagutan nyo to, BCA. E di, bawat isa niyan, 230, di ba? 230. 230. Eh, pero ano yung mga angle niyan? Kung yan ay positive phase sequence, ito ay 0, ano to? Ano to? Negative 120. What's this? 120. O, di ba? That is a positive phase sequence. Pero pag ginawa mo yung negative phase sequence, so ano yan? BAB, BBC, BCA. Sinabi sa problem, lahat yan ay 230 volts. So, ano angle nito? 0. Ano angle nitong DC? 120 pag negative phase sequence. Baliktad lang yung dalawa, negative 120. Di ba? Alala niyo yan, nasa 3-phase tayo. The reactance of rotating machine that determines the current that the circuit breaker will have to open to clear a fault is what? Nagkaroon ng fault, anong tawag doon? Transient reactance. Okay? Transient reactance. The fault current that exists immediately after the fault. Anong tawag doon? Nagkaroon ng fault. That is your subtransient current. Pag nagkaroon ng short circuit, biglang taas yung kuryente, yung unang kuryente na yun, yung immediately after the fault is subtransient. A circuit breaker that can be closed against a fault and operated at once, although the solenoid mechanism may continue through its closing operation, is said to be, that is a trip-free. No? So, trip-free. Can be closed. So, pwede mo siyang i-trip na hindi siya nasisira. No? Trip-free yun. Trip-free. When a circuit breaker is selected for a particular application, which one of the particular ratings is usually considered the most important? That is the interrupting rating. Okay? Interrupting rating. Yung maximum current rating, ito invento lang to maximum current rating. Continuous rating, that is the ampere trip. If you see the 20 ampere breaker, that is the ampere trip. The momentary rating, meron niyang multiplier. Pag-aaralan natin yan sa refresher. There is a certain multiplier to get the momentary rating of the breaker. Okay? So, ganun yan. Then, we have interrupting rating. Of course, that is the Kaik rating. The most common tripping time. Yan yung time na bubuksan nyo yung contact ng breaker. Ilang cycle. Diba? Pagka 60 Hz at 60 Hz, what is the period? 1/60. And that is 16.67 millisecond. Eh, ano ba yung most common na tripping time ng breaker? 8 cycle. I-times mo nga ito sa 8. So that is around how much? Is this 133 millisecond? That is the tripping time. Ibig sabihin, yan yung time na i-open niya yung contact. After the fault occurs. Alam nga naman, nagkaroon ng fault. Ay, may fault. Bukas ka. Siyempre, meron niyang kaprasong delay. No? After 0.13 second, bubuksan na yung circuito. Tripping time yun. The main contact of a circuit breaker are most likely to be operated by heavy duty switch. Sa mga substation, yung mga malalaking switch natin. To open the main contact ng breaker.
The current that the breaker must be able to carry immediately after the fault occurs. After the fault occurs, that is the momentary current. Okay? Momentary current. Kaya magkakaroon tayo ng ano yan yung momentary rating, meron yan. Compare dun sa, merong ang breaker, merong momentary rating, meron din siyang tinatawag na, yun nga, yung interrupting rating. No? The arcing contacts on a circuit breaker are used to increase the magnetic field. So meron tayong arcing contact to increase the magnetic field of the blowout coil. The KVA fed into the fault or short circuit. Anong term yung ginamit natin kanina? KVA fault, KVA power, or short circuit KVA? Parang lahat tama no? Sino yung mas appropriate na salita? Kung ating mumuni-muniin ang bawat lengguwaheng nakasulat. Ano? Titik A. Diba? Apple. Short circuit KVA. Now, the following are sources of short circuit except transformer is not a contributing factor in the short circuit. Okay? Well, I fulfilled my promise up to 2:30, right? Okay? How do we start? So, sakto tayo sa oras. Okay, thank you very much. I hope you learn.